Sa totoo lang, isa akong napakagwapong binata. Ang mga hindi nakakaalam ay maaaring iniisip kung gaano kasarap maging gwapo, pero wala silang ideya kung gaano ito kaistorbo. Hindi ba pinalitan ko na ang WeChat number ko? Bakit may mahigit 100 babae na gustong magdagdag sa akin ulit? Sino ang nagbulgar nito? Gusto lang naman nila ako dahil sa hitsura ko. Kung magkakataon man na makasalubong ko ang isa sa kanila sa tabi ng daan, gagawin nila ang lahat para ikulong ako kung saan sa gabi at lagyan ng pampatulog ang inumin ko. Minsan naiisip ko, kung iba kaya ang naging buhay ko, magiging ganito rin ba ito kabala? Namatay ako. Medyo gasgas na ang mamatay sa ilalim ng isang malaking crack. Mas gasgas pa na hindi ako tuluyang namatay at ang kaluluwa ko ay lumipat sa ibang mundo. Paano naging ganito kawawa ang pagkakataong ito para sa isang kasing ganda at kasing gwapo ko? Huwag mong sabihin ito ang katawan na masasapian ko. Magulo ang kanyang kasuotan at may hanggal na ngiti pa sa mukha niya. Kamukhang kamukha ko siya. Posible bang siya ang isa pang ako sa mundong ito? Ito ba ang kanyang mga alaala? Ang lalaking ito ay may kaparehong pangalan ko. Siya rin ay tinatawag na Kian, at anak siya ng isang opisyal ng gobyerno mula sa isang maliit at liblib na nayon sa Han Empire. Sa isang paglalakbay noong Tagsibul, nakilala niya ang isang magandang babae na nagngangalang Chin Zinzi. Dahil sa pagmamahal niya rito, walang pag-aalinlangang sinundan niya ito papunta sa sekta ng Imo Zong na libu-libong milya ang layo. Simula noon, nalulong siya sa lamang ng lalawigan at sa gabi-gabing pagnanasa ni Chin Zinzi, kaya't natuklasan niya ang iba't ibang klase ng posisyon. Dahil sa walang tigil na pagsasanay ni Chin Zinzi araw at gabi, unti-unting pamayat si Xiang, ngunit gaya ng dati, patuloy pa rin siyang sumusunod sa bawat utos ni Chin Zinzi. Hanggang sa isang gabi, natulog siya at hindi na nagising pang muli. Hindi ba halata na isa itong patibong? Ang babaeng iyon ay isang tagasunod ng demonyong landas at sinisipsip ang kanyang lakas buhay. Crick, my lady, wala pa ring pagbabago kay Child Xe simula kaninang umaga. Dapat ay malapit na siyang bawian ng buhay. Pero mukhang napakalas mo sa swerte sa pagkakataong ito. Kahit gwapo siya, napakawalang kwento naman niya at hindi sophisticado, kaya hindi siya bagay sa iyo, my lady. Ano ba ang alam mo, Iwaru? Ang katawan niya ay may pambihirang birtud na bihirang matagpuan kahit sa loob ng 100 taon. Kung nagsimula lang siyang magsanay, tiyak na maaabot niya ang innate realm. Kung hindi lang siya lumaki sa liblib na lugar, matagal na sana siyang natuklasan ng mga pangunahing sekta ng martial arts at tinanggap bilang isang core disciple. Ngayon na ginamit ko na ang lihim na paraan ng double cultivation para higupin ang kanyang lakas buhay, sa oras na tuluyan siyang mamatay at mapawi ang kanyang kaluluwa, makokontrol ko ang kanyang katawan at maisa sa katuparan ko ang aking plano. Kung hindi pa siya patay, nangangahulugan lang na hindi ko palubusang nahigop ang kanyang lakas buhay. Kakailanganin ko pang ulitin ito ng ilang beses pa. Kung patay na siya, basta ko na lang itatapon ang kanyang katawan. Pero sandali lang. Anong nangyayari? Sandali, paano ko? Hindi ba ako mahahalata? Subukan kong alalahanin kung paano nakikipag-usap ang dating may-ari ng katawang ito kay Chin Zinzi. My lady, ano ang ginagawa mo? Narinig ko lang na sinasabi mong hindi maganda ang pakiramdam ng aking dear kaya naparito ako upang tingnan. Ngayong alam kong ayos ka lang, panatag na ang loob ko. Tinatawag ako ng pinuno ng sekta upang pumunta sa isang lugar. Magpahinga ka na muna. Babalik ako mamayang gabi upang samahan kang muli. Oh, sige, my lady, ang pinag-usapan natin kanina, huwag kang mag-alala, hindi niya narinig. Mahina ang kanyang loob at sobrang inosente. Hindi siya kailanman magsisinungaling sa harap ko. Dahil hindi pa ganap na nauubos ang kanyang virtuous body, kakailanganin ko pang higupin ang kanyang lakas buhay ng ilang beses pa hanggang sa tuluyan siyang maubos. Tama, mabuti na lang at magaling akong umarte. Napaniwala ko siya sa ngayon. Halos ganap nang nagtagpo ang aming alaala. Pero ang taong ito ay talaga namang walang pag-asa. Ang tagal niyang natutulog at wala man lang disenteng impormasyon. Ang tanging alam ko lang ay ito ay isang mundo kung saan napakahalaga ng lakas sa martial arts, at bukod sa mga ordinaryong tao, may mga mandirigmang may kakayahang lumipad sa himpapawid. Ang mga mandirigmang ito ay nahahati sa acquired, innate, at heavenly realms.
Ang pinakamataas na antas sa Acquired Realm ay ang ika-9 na layer. Acquired, Innate, Heavenly Realm, wala nang ibang alam ang orihinal na may-ari tungkol sa mas matataas na antas. Kahit na naloko ko ang babaeng iyon kanina, siguradong babalik siya ngayong gabi para higupin ang lakas buhay ko. Kailangan kong magmadali, mag-impake ng gamit at tumakas. Kung manatili ako rito, tiyak na mamamatay ako. Aray, sandali lang, ang sakit ng likod ko at nanghihina ang mga binti ko. Napakahina ng katawan na ito. Huwag mong sabihing hindi ko kayang tumakas. Mamamatay ako sa kama ng babaeng iyon ngayong gabi. Wala bang kahit anong paraan para mailigtas ko ang sarili ko? Hindi ba lahat ng taong nalilipat sa ibang mundo ay may espesyal na kakayahan, isang cheat, isang sistema, o kung anuman? Nasaan ang cheat ko? Tala, literal na gintong daliri. Ako ay narito. Natapos na ang pag-load ng sistema. Malugod kang inaanyayahan upang gamitin ito. Nagsisimula na. Antas ng sistema, antas 0. Pangalan, Kion. Realm, wala. Mastery ng kasanayan, palawakin. Origin points, 0. Bilang ng beses na nakapasok sa ibang realm, 0. May cheat nga ako. Pero ano ito? Kasalukuyang antas ng sistema, antas 0. Naka-unlock na pangunahing function, pagpapalakas ng kasanayan. Magagamit mong i-upgrade ang iyong kasanayan gamit ang origin points. Depende sa kasanayan, iba-iba ang kailangang halaga ng origin points. Astig. Anong kasanayan meron ako ngayon? Kailangan ko bang palawakin ang tab na ito para makita? Mastery ng kasanayan. Guyan Gang. Kasalukuyang antas, antas 0. Kasalukuyang epekto, bahagyang nakakadagdag ng sigla. Guyan Gang. Isang walang kwentang paraan para palakasin ang libido. Tila si Chin Zinzi ang nagturo nito sa orihinal na may-ari. Pero ito lang ang meron ako, kaya i-upgrade ko na lang. Paumanhin, wala kang sapat na origin points upang mag-upgrade. Napaka-user-friendly naman ang system prompt na ito, ha? Oy, sistema, paano ako makakakuha ng origin points? Ang origin points ay nagagamit kapag ginagamit ang mga function ng sistema. Ang mga ito ay nabubuo kapag sinisipsip at ginagawang enerhiya ng sistema ang mga kaguluhang idinudulot ng gumagamit sa natural na mundo. Ang sistema ay maaaring mangolekta ng matitinding emosyon ng ibang tao patungo sa gumagamit upang makalakam ng maliit na halaga ng origin points. Matitinding emosyon patungo sa akin. Medyo naiintindihan ko na ang lahat ng ito, pero ano naman ang ibig sabihin ng countless realms? Tala, literal na walang hanggang langit at di mabilang na mundo. Ang terminong ito ay karaniwang ginagamit sa mga Chinese novel upang ipakita ang iba't ibang mundo sa loob ng isang kwento. Karaniwan, may mga pangunahing mundo, submundo, at iba pang mga mundo na may iba't ibang antas ng kapangyarihan. Ang countless realms ay bumabalot sa buong likas na mundo. Maaari mong gamitin ang sistema upang pansamantalang umalis sa pangunahing mundo at lumipat sa iba pang mundo ng random. Mas astig ito kaysa sa inaasahan ko. Pero sandali, itong sinasabi mong main world, ang tinutukoy mo ba ay ang mundong ito? Hindi ba ito Earth? Itinakda na ang mundong ito bilang pangunahing mundo. Ang buhay ay masyadong maikli. Gusto kong bumalik sa Earth. Sa pag-upgrade ng sistema, ma-unlock mo ang realm travel function. Tuwing gagamitin ang function na ito, ang gumagamit ay random na ipapadala sa ibang mundo, at isa sa mga ito ay maaaring Earth. Ang realm travel function ay ma-unlock kapag naabot ng sistema ang antas 1. Kasalukuyang antas ng sistema, antas 0. Paano ko may upgrade ang sistema? At paano ko magagamit ang origin points? Upang may upgrade ang sistema, kailangang matagpuan ng gumagamit ang mga nagkalat na system fragments. Kapag nadiskubre ang isang system fragment, agad kang aabisuhan ng sistema. Ang mga system fragment ay nakakalat sa iba't ibang realms. Kailangang malapit ang gumagamit sa isang fragment bago ito ma-detect ng sistema. Ibig sabihin, nakadepende ito sa swerte. Salamat sa paggamit ng sistema. Kapag ginagamit ang sistemang ito, tawagin ang system panel upang lumabas ang display. Ang pag-upgrade ng sistema at pag-unlock ng realm travel function ay ganap na nakadepende sa swerte, kaya hindi ko na kailangang isipin ito sa ngayon. Ang pagpapalakas ng kasanayan ang tanging magagawa ko sa ngayon. Tungkol naman sa origin points, napakadali lang niyan.
Ano ang ginagawa mo sa labas? Nagsisimula na akong makaramdam ng hilo sa loob ng silid, kaya lumabas ako para maglakad-lakad. Tala, literal na irregular na tibok ng puso at pananakit ng dibdib. Pero sinabi ng lady na, walang galang. Sinampal niya ako. Ganoon ka ba makipag-usap sa isang nakatataas? Tawagin mo akong senior. Tala, literal na asawa ng kapatid na babae ng ama. Sa kasong ito, ginagamit ito bilang tanda ng paggalang sa isang nakatatanda o may mas mataas na katayuan. Nakuhang origin points galit, 0.01 points euro. Ikaw, paano mo nagawa akong saktan? Tama nga ang hinala ko. Ang galit ang pinakamadaling mag-trigger ng matitinding emosyon. Ano, hindi mo talaga ako tatantanan. Sige na nga, mahina ang katawan ko. Kapag may nangyari sa akin, kaya mo bang akoon ang responsibilidad? Tala, literal na kakulangan sa chi. Hindi ko magagawa. Nakuhang origin points galit, 0.01 points euro. Ang mga babaeng lingkod ay ganito kalalakas. Mukhang kung gusto kong makawala sa kaguluhang ito, wala akong ibang pagpipilian kundi magtipon ng mas maraming matitinding emosyon. Wala ka talagang pangitain sa hinaharap. Hindi mo pa rin ako tinutulungan sa paglalakad. Nakuhang origin points tuwa, 0.01 points euro. Sandali lang, ano yun? Tuwa. Huwag mong sabihing itong babaeng to. Tala, para sa mga hindi nakakaalam, ang ay nangangahulugan ng masokista. Nakakatandang kapatid na babae, Euro, bakit parang ang dami mong oras ngayon? Magandang makita kang muli, nakakatandang kapatid. Kasi gusto lang ng senior kung maglakad-lakad. Hindi ba kayo ang nakakatandang Marshall Sisters lang June? Ang gwapo mo talaga. Gusto ko talagang kagatin ka. Hihihi alternasyon. Hindi ka ba natatakot na punutin ng nakakatandang Marshall Sister ang marumi mong bibig? Tulad ng inaasahan, puro kayong mga tusoong babae. Kung hindi lang dahil sa pagsiksip ng lakas buhay na kalokohan, baka nagkasundo pa tayo ng maayos. Hindi ba ito ang paborito ni Elder Marshall Sister? Ang cute mong bata, ilang araw ka nang nakakulong sa bahay, hindi ba? Akala ko tuluyan ka ng hihihi. Oras na lang ang hinihintay. Tingnan mo ang kaawa-awa niyang hitsura. Ilang beses pa kaya niya kakayanin yun? Kayong tatlo, nandito ba kayo para linisin ang bibig niyo? Ano? Napakapuno ng tae ang mga bibig niyo. Huwag mong sabihing ito rin ang ipinangmumumog niyo. Ikaw lang ang hamak na basura na walang alam sa martial arts tapos ang kapal ng mukha mong maging bastos. Ano? Talagang nangangahas kang. Kahapon lang sinabi sa akin ng lady ko na ayaw niya sa akin dahil napakaduwag ko. Simula ngayon, kailangan kong tumapang. At kung may manggahas na mambastos sa akin. Si Qin Zinzi ay direktang alagad ng Mo Ching Sect Master, kaya siguradong may espesyal siyang katayuan sa sekta. Gayunpaman, hindi niya kailanman pinrotektahan ang orihinal na may-ari ng katawang ito, kaya hindi natatakot sa kanya ang ibang tao. Kung sino man ang mambastos sa akin, sa kanila niya ibubuhos ang galit niya. Sa tingin mo ba matalino yan? Nakakatandang Marshall Sister Qin. Ikaw, hampas lupa. Natatakot ka sa isang babae lang. Wala ka bang hiya? Ang bagay ba sa pagitan ng mga hita mo ay pampaganda lang? Ha. Pero hanggat gusto pa rin ako ni Qin Zinzi, tiyak na titiisin niya ako sa ngayon. Kaya gagamitin ko na lang ang pangalan niya para matapos ang mga bagay-bagay. Nakuhang origin points galit, 0.01 points Li Sanjan. Isang maliit na kagat lang, pero unti-unti, maaabot ko rin ang gusto ko. Wala naman akong mawawala. Tala, literal na, laman ng binti ng lamok, nangangahulugang maliit na bagay na unti-unting nagiging malaki. Sumpa ko sa pangalan ng lady ko, hindi ko kayo mumurahin, kayong mga anak ng tala, literal na, isusulat ko ng pabaliktad ang karakter ng pangalan ni Lady Qing, isang mapanlibak na ekspresyon na nangangahulugang, hinding-hindi mangyayari ito. Nakuhang origin points galit, 0.01 points Zhang Danyo. Nakuhang origin points galit, 0.01 points Wang Irma. Nakuhang origin points galit, 0.01 points Li Sanjan. Kayong mga anak ng mga gigolo, mga lalaking walang tatagal, hindi ko hahayaan na makaligtas ang sinuman sa sekta na nang-api at tumawa sa orihinal na may-ari ng katawang ito. Ngayon, sino ang susunod?
Palaruan ng martial arts. Pasukan ng bundok bila-bila. Hindi mo gusto. Kung ayaw mo, sabihin mo sa lady ko. Siya ang bahala sa akin. System panel pinagmulan, 2.012. Pinura ko lahat ng lalaking nadaanan ko sa daanan ng api sa dating may-ari ng katawan na ito. Bilang resulta, paus na ang lalamunan ko, at 2 puntos lang ang nakuha ko. Ang hirap talaga makakuha ng origin points. Pero anuman ang mangyari, sa wakas ay mapapahusay ko na ang aking kasanayan. Nakaka-excite lang isipin. Guiyan Gang, I upgrade. Oh, ang gana ng pakiramdam ng katawan ko. Ha, isang beses ko lang in-upgrade at max level na agad. Talagang walang kwentang martial arts technique ito. Natitirang origin points 1.012. Skill Mastery, Guiyan Gang. Kasalukuyang antas, max level 1. Epekto, bahagyang nagpapabuti sa pisikal na kondisyon. Medyo epektibo sa pagpapataas ng sigla. May natitira pa akong isang origin point, kaya subukan kong i-upgrade ulit. Gumana. Natitirang origin points 0.012. Skill Mastery, Guiyan Gang. Kasalukuyang antas, level 2 lumampas sa dating limitasyon. Epekto, maliit na pagtaas sa pisikal na lakas at tibay ng katawan. Malaki ang epekto sa pagpapataas ng sigla. System prompt, ang iyong cultivation realm ay umangat. Kasalukuyang realm, acquired realm unang layer. Hindi ako makapaniwala, tumaas talaga ang antas ko. Hindi ko akalain na ang pag-upgrade ng Guiyan Gang ay haantong sa ganito. Shen, narinig ko ang ginawa mo kanina. Aking ginang, dumating ka na pala. Shen, ano ka ba? Alam mo bang may naisip akong bagong laro kamakailan? Sigurado akong magugustuhan mo ito. Oh, ano yun? Bagamat gwapo ang batang ito, palagi siyang tanga. Mukhang nagsisimula na siyang matuto ngayon. Kung ganon, tingnan natin kung gaano nakahusay ang aking aso. Sige na nga, maganda naman ang abs niya, sayang lang kung hindi ko kakagitin. Kinabukasan. Hindi ko akalaing ganito kalaki ang improvement ng aking mahal. At lahat ng ito ay dahil sa Guiyan Gang. Habang patuloy ko itong ginagamit, napansin kong lumakas ako ng husto. Talagang isang pambihirang kasanayan ito. Phew, buti na lang at in-upgrade ko ito, kung hindi, baka bangkay na ako ngayon. Simula ngayon, mas maghinay-hinay ka na. Huwag mo akong bibigyan ng problema. Gawin mo lang ang ipinag-uutos ko. Opo, mahal ko. Gusto ko rin namang maging low profile pero hindi pumapayag ang system. Mamaya, babalik ako upang ipagpatuloy natin ang naiwan kagabi, aking mahal. Mag-ingat ka, aking ginang. Isang tapik lang niya sa akin pero na-dislocate na agad ang balikat ko. Ang layo talaga ng agwat namin sa martial arts. Bukod pa riyan, nagsimula na siyang maghinala sa akin. Ang ginawa niya kanina ay isa lamang babala. Pero hindi ako pwedeng umurong. Dapat kong harapin ito ng diretso. Bago pa siya mawala ng pasensya, kailangan kong makalakam ng sapat na origin points upang palakasin ang aking kasanayan at makahanap ng paraan para makatakas sa sitwasyong ito. Binabati kita, ginang. Napalaya mo na ang iyong panloob na enerhiya. Nasa ika-9 na layer ka na ng acquired realm. Malapit mo nang maabot ang innate realm. Hindi ko inakalang sa pamamagitan ng pagpapalakas sa honeypot, mas lalo pang bumuti ang aking virtuous body. Isang gabi ng kaligayahan ay mas mabisa kaysa kalahating buwang pagsasanay. Isinuko ko ang aking pagkabirhen kapalit ng pagkakataong ito, pero sulit naman. Ginang, mukhang biglang naging matalino si Ginoong Zia. Dapat tayong mag-ingat. At ano naman kung ganun? Hanggat hindi siya marunong ng martial arts, kailangang sundin niya ako, hanggang kamatayan. Literal na kahulugan mula sa isang tulang Chino, ang silk ng uod ay nauubos lang kapag namatay ito. Ibig sabihin, hanggat hindi ko siya sinased, hindi siya makakatakas sa akin. Ilang araw ang lumipas. Napakasamang kapalaran ko. Bakit ko pa kailangang makasalubong ang hayop na iyon? Huwag mo siyang awayin. Ngayon na ang Sekta Master ay malubha ang sakit, si Elder Martial Sister Ching ay mabilis ang pag-unlad. Kapag naabot niya ang innate realm, malaki ang posibilidad na siya ang pumalit bilang susunod na pinuno ng sekta. Isa lang siyang laruan, hindi natin kailangang bumaba sa kanyang antas. Pinuntahan ko isa-isa ang lahat ng nanakit at ng api sa orihinal na may-ari sa loob ng sekta,
at ginawang impyerno ang buhay nila. Bilang resulta, nakakuha ako ng halos 10 origin points. Dahil matagal ko na silang niloloko, parang manhid na sila sa akin, dahil hindi na nadidagdagan ang mga nakuha kong origin points. Nakakalungkot maging walang kapantay. Pero wala namang silbi kung mangolekta lang ng origin points nang hindi ginagamit ang mga ito. Dahil naabot na ng Guyan Gang ang limitasyon at hindi na ma-upgrade pa, kailangan kong matutunan ang ibang martial arts techniques. Pero kahit anong daya at panlilin lang ang gawin ko gamit ang pangalan ng babaeng yun, hindi pa rin ako nakakuha ng bagong cultivation techniques. Sige, isipin mo kung anong gusto mong isipin, pero si Chinchinzi mismo ang nagutos sa akin na humingi ng payo sa iyo. Pero ang mga teknik sa sex cultivation ay hindi maaaring ipamahagi sa iba. Sa halip, lalo siyang naging maingat. Kahit wala siyang sinasabi, mas matindi na siyang kumukuha ng lakas ko gabi-gabi. Aking mahal, may sorpresa ka ba sa akin ngayong gabi? Kung wala, paparusahan kita sa mga ginawa mo kanina. Putik, kung magpapatuloy ito, kahit panalampasan na ng Guyan Gang ang level cap, hindi tatagal ang katawan ko. Buti na lang at hindi pa ako tuluyang pinapabayaan ng langit. Habang naglalakad ako kahapon, nagbigay ng prompt ang system. System prompt, may natagpo ang system fragments. Kuhanin agad upang ma-upgrade ang system at ma-unlock ang susunod na function. Kung may binibigay ang Diyos at hindi mo tinanggap, kasalanan mo na yon. Kaya oras na para lumaban. Ang Moking Ancestral Shrine ay isang ipinagbabawal na lugar sa loob ng sekta, kung saan nakatayo ang mga estatwa ng mga dating sekta master. Nandun ang mga system fragments at minarkahan ito ng system gamit ang isang liwanag. Buti na lang at ako lang ang nakakakita nito. Tumigil ka. Ito ang Moking Ancestral Shrine. Sino mang lumabag ay mamamatay. Walang sino man ang pinapayagang pumasok dito maliban sa sect master, lalo na ang isang tulad kong ginagawang sisidlan para sa pagsipsip ng lakas. Nagkakamali kayo, mga nakatatandang kapatid. Sino ba naman ang maglalakas loob na sumugod sa Ancestral Shrine? At bakit naman may dalawang napakagandang dalagang nakabantay dito? Ang kutis niyong parang puting jade, ang baywang niyo kasen ipis ng sanga ng willow, kasen tamis ng mga peach sa tagsibol. Bago ko pa namalayan, nakalapit na ako sa kanila. Ikaw si Kian, di ba? Ang gwapo at matamis mong magsalita. Iba ka sa mga chismis na narinig namin. Hindi na nakapagtataka kung bakit paborito ka ni Elder Marshall Sister Ching. Pero kailangan pa naming magbantay sa Ancestral Shrine ngayon. Pero pwede kang pumunta sa kwarto ko mamaya. Kian, ano? Ayaw mo ba? Pwede rin naman tayong dalawa. Siyempre gusto ko. Pero bakit pa tayo maghihintay ng gabi? Pero kailangan pa naming magbantay. Sandali, hindi ba si Yigatzuan yan? Ang taga-patupad ng batas sa sekta. Isa siya sa mga taong nagmalupit sa orihinal na may-ari noon. Hindi siya natatakot kay Chinchinzi. Hindi ko pa siya ginagalaw nitong mga nakaraang araw, pero parang regalo ng langit ang pagdating niya ngayon. Ikaw, halika, Ritu, palitan mo sila sa pagbabantay ng Ancestral Shrine. Ano ang tinitingnan mo? Ikaw ang kausap ko. Napakawalang kwenta mo. Dito ako sabik na sabik sa dalawang nakatatandang kapatid, at ikaw. Hindi mo pa rin gets na kailangan mong lumuhad at pumalit sa kanila. Tama na. Huwag ka nang magsalita pa. Yan si Enforcer Yi. May mataas siyang katayuan, hindi mo siya pwedeng bastyusan ng ganyan. Enforcer. Hindi ba mas bagay siyang tawaging aso? Sinabi ng mahal na ginang Chinchinchi na bukod sa akin, lahat ng lalaki sa sekta na ito ay wala kundi mga aso at alipin lamang. Chinchinchi. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na bastyusan ang enforcer ng sekta ng ganito? Wala ng oras. Paparating na ang babaeng iyon. Laban. Nakuha ang origin points galit, 0.01 points. Yigatzuan. Nakuha ang origin points galit, 0.01 points. Yigatzuan. Nakuha ang origin points galit, 0.01 points. Yigatzuan. Hoy, alila, kung may tapang ka, suntukin mo ako rito, sa dibdib. Gusto mo talagang mamatay, ha? Ang lakas ng suntok. Mamamatay ako. Mamamatay ako. Sandali, nasaktan ko ba siya? Huwag mong sabihin sa akin, na bigla akong umabot sa innate realm. Tumabi ka, Enforcer Yi.
Papasok ako sa ancestral shrine. Putang ina, kailangan ko pa ng ilang araw para tuluyang maubos ang birheng katawan niya. Shen Xingzi, nilalay mo ba ako? Ako ang enforcer ng sekta. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na pumasok sa ancestral shrine para sagipin ang hampas lupa na yon. Ay, hindi ko siya sinasadya, Elder Sister Chin. Hindi maaaring basta pasukin ang ancestral shrine. Mas mabuting tawagin na lang ang patriarch. Hingal, 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 sa wakas, nakapasok din ako. Buti na lang at pinatatag ng Guyong Gang ang katawan ko. Kung hindi, tiyak na nabali na ang mga buto ko sa banggaang yon. Swerte na lang at hindi ako totoong sinuntok, kundi patay na ako ngayon. Nasaan ang system fragment? Grand Sect Founder, Yushu Luo. Ang system fragment pala ay ang jade statue ng founder ng Moking Sect. System fragment na isalibay. System upgrade kumpleto. Kasalukuyang system level 1. Realm travel function na unlock. System level 1. Pangalan CAEN. Realm, acquired realm first layer. Skill mastery, palawakin. Origin points 10.012. Bilang ng beses na nakapasok sa ibang realm, 0. Travel, maglakbay ngayon. Ang Random World Finder ay natagpuan ang mundo ng Yunshan. Upang maglakbay sa mundong ito, gagamit ng 8 origin points. Tandaan, literal na, Cloud Mountain, maaring tumutukoy ito sa isang malayong lugar kung saan naninirahan ang mga monghe at ermitanyo. Aktibasyon ng Realm Travel Function. Kinakalkula ang ruta. Nais mo bang maglakbay sa natuklasang mundo ng Yunshan? Oo, hindi. Buti na lang may 10th origin points ako, kundi balik Sparta na naman ako. 8 origin points na gamit. Realm Travel Function na activate. Lungsod ng Yunshan Mansion ng Panginoon ng Lungsod. Ngayon ang araw ng kasal ng pamilya Exi at Luo. Isang pambihirang okasyon. Totoo nga, si Luo Xiaoyun ang pinakamagandang babae sa lungsod ng Yunshan. Sayang lang at ikakasal siya sa walang kwentang si Exi yan. Sok, tama na yang Saturday mo. Mundo ng Yunshan anak ni Exiu, Panginoon ng lungsod ng Yunshan. Exi in soul replacement matagumpay. Ha ha ha, nagtagumpay ako. Nailipat ang kaluluwa ko pero bakit kapangalan ko na naman ang orihinal na may-ari ng katawan na ito? Amph. Walang kwentang anak. Sa araw ng kasal mo, nagawa mo pang magwala. Pasensya na po. Marahil ay labis lamang ang saya niya. Walang problema, ituloy natin ang kasal. Ha ha ha, pasensya na. Pero isipin mo, sa mundong ito, anak ako ng isang Panginoon ng lungsod, at ikakasal pa ako. Hindi ito masamang panimula. Iginagalang ko ang aking magiging asawa. Ngayon, ang kailangan ko lang gawin ay maghanap ng mga cultivation techniques, gamitin ang system para ma-upgrade ang mga ito ng buo. Pagbalik ko, maging ang babaeng iyon o ang Moking Sect, magiging madali na lang ang pagdurog sa kanila. Ha? Anong nangyayari dito? Hintayin mo lang. Hindi ka makakaligtas, dahil hindi papayag ang kapatid kong si Pan Wei. Ha? Hindi ba ako ang ikakasal? Sino si Pan Wei? Bakit parang may berde sa ulo ko? Tandaan, ang pagsusuot ng berdeng sombrero sa kulturang Chino ay nangangahulugang niloko ka ng asawa o kasintahan mo. Kung hindi mo ako pakakawalan, malapit ka nang maihi sa pantalon mo. Ang kuya ko, si Pan Wei, ay isang makisig at matapang na lalaki. Isang walang kwentang basura tulad mo. Ni hindi mo kayang pumantay kahit sa pinakamaliit niyang daliri. Ako si Luo Xiaoyun, at hinding-hindi ko mamahalin ang isang kagaya mong hamak na basura. Nakuha ang origin points galit, 0.01 points. Luo Xiaoyun. Ano bang nakita ng orihinal na may-ari ng katawan na ito sa babaeng to? Mas malala pa siya kay Qin Xinzi. Pasensya na kayo. Nadala lang ang anak ko sa emosyon kaya nakapagbitaw ng kung ano-ano. Hindi na kailangang palakihin pa. Sige, ihatid na ang bagong kasal sa silid pangkasal. Ihanda ang salusalo. Sok. Anong bastos at walang modo? Kung hindi lang talagang ipinilit ng anak ko ang kasalang ito, matagal ko nang pinawalang bisa ang kasunduan. Hinte. Bakit nagmamadali, City Lord Exi? Hindi pa ako nagbibigay pugay. Kuya Pan Wei, alam kong darating ka para iligtas ako. Ha? Ano na naman to? Bagong bisita, magbibigay pugay.
Ang minamahal ko ay ikakasal ngayon. Paano ako hindi darating para maghandog ng mga ulo ninyong lahat mula sa pamilya Xe? Walang galang. Ano bang problema ng taong to? Kung gusto nyong magbakbakan, kayo-kayo na lang. Huwag ninyo akong idamay. Memory import. Gumamit ang user ng 8 origin points upang makapasok sa mundo ng Yunshan. Si Xian ay nag-iisang anak ng City Lord ng Yunshan. Isang tamad, lasenggo, at basagulero na ayaw mag-ensayo ng martial arts. Ikinasal siya kay Luo Xiaoyun, anak ng isang mayamang negosyante. Tandaan, pag-aalay sa tiyan, isang sinaunang kasunduan kung saan kapag nagdalang tao ang dalawang pamilya at isang lalaki at babae ang isinilang, ipagkakasundo ang kanilang mga anak sa kasal paglaki. Ngunit nang lumaki si Luo Xiaoyun, umibig siya sa isang katulong na si Pan Wei at nagtanan sila. Hinabol ng mga pamilya Xe at Luo ang dalawa. Nakuha nila si Luo Xiaoyun at ikinulong, ngunit nakatakas si Pan Wei. Sa kanyang pagtakas, natagpuan ni Pan Wei ang iniwang pamana ng isang sinaunang sword demon at biglang naging isang dalubhasa. Sa loob ng 3 taon, sunod-sunod ang swerte at lakas na nakuha ni Pan Wei, kaya't ang mga ipinadala upang hulihin siya ay napatay o malubhang nasugatan. Sa takot ng pamilya Luo sa kahihiyan, minadali nila ang kasal ngayong araw. Ngunit nang mabalitaan ni Pan Wei, mag-isa niyang sinugod ang Yunshan, tangan ang kanyang espada. Tunay ngang kakaiba ang Vajra Finger ng pamilya Xe. Ngunit tandaan ninyo, habang mas malakas ang kalaban, mas lalo akong lumalakas. Sa halip, napakinabangan ko pa ang labanang ito. Babalikan ko kayong lahat, sa loob ng 1 buwan. Tandaan, ang Vajra ay isang sagradong sandata na sumasagisag sa katatagan ng diamante at kapangyarihan ng kidlat. Wala naman siyang laban. Ngunit ang yabang niya, ayaw amining natalo na siya. Labis-labis ang kumpiyansa niya sa sarili. Sa loob ng 1 buwan, ang Vajra Finger ng Lord Xe ay kayang iselyo ang daloy ng enerhiya ng kalaban. Kapag tinamaan, hindi makakagalaw ang panloob na enerhiya sa loob ng kalahating taon. Ano to? Bakit parang si Pan Wei ang bida, at ako ang kontrabidang pampalasap sa kwento niya? Pero mabuti na rin. Dahil sa kagagawa ng makong na to, may oras akong magtipon ng mga kakayahan. Kapag sapat na ang origin points ko, tatakasan ko ang kwentong ito. Bakit hindi na lang sinunggaban ni Lord Xe ang pagkakataon para hulihin siya? Siguro ayaw niyang madungisan ng dugo ang kasal. Pero, ang anak niya ang siguradong magdadala ng walang katapusang problema sa hinaharap. Loading quest. Nagalit ka sa anak ng Diyos. Tapos ka na. Misyon, hanapin ang paraan para makaligtas. Patayin si Pan Wei sa loob ng 1 buwan at iligtas ang pamilya Xe. Gantimpala, maaari mong maiuwi ang lahat ng kapangyarihan mula sa mundong ito. Parusa, mawawalan ka ng lahat. Anak ng Ama, mahal kong ama, ayos ka lang ba? Sa mundo ng Yunshan, hawak ng maharlikang pamilya at iba pang makapangyarihang angkan ang karamihan sa martial arts at paraan ng kultibasyon. Sa pamamagitan ng pagpapatibay ng kanilang panloob at panlabas na lakas, pati na rin ang kanilang katawan, kaya ng malalakas na mandirigma na bamiyak ng bato gamit lamang ang isang suntok. Ganito pala gumagana ang sistema ng kapangyarihan sa mundong ito. Yunshan Martial Arts Compendium. Ayon sa description, isa itong mababang antas na mundo ng martial arts, malayong malayo sa pangunahing mundo. Pero ayos lang. Martial arts pa rin ito. Basta makarating ako sa entry point level 0, maaari kong gamitin ang sistema upang i-upgrade ang sarili ko. Kahit kaunti, madidagdagan nito ang lakas ko sa labanan. 1 oras ang lumipas. Ang dami ko ng nabasang libro. Alam ko ang bawat salita, pero bakit hindi ko maintindihan kapag pinagsama-sama na? Bakit ganito kaiba ang martial arts dito kumpara sa pangunahing mundo? Ang hanggal talaga ng Kian na to sa mundo ng Yunshan. Walang alam, maliban sa Yunshan Martial Arts Compendium na puro kasaysayan, wala ba ditong libro na pwede kong maintindihan? Binaygo na yata ako ng langit. Young Master, nasa reception room ang Panginoon. Ipinapatawag ka niya. Ganun ba? Hindi ito tungkol sa kung matatapos ko ang misyon, kundi kung mabubuhay pa ako. Kaluluwa ko lang ang naglakbay dito, kaya wala akong kapangyarihan sa katawan na ito. Kung dala ko lang ang lakas ko mula sa Art of Young Stabilization, tiyak na kaya kong labanan si Pan Wei.
Art of Young Stabilization Extra Level. Naramdaman kong nasa estado ka ng paglalakbay ng kaluluwa. Bawal ito rito. Narinig ko, tinalo ni Panway ang Panginoon kahapon. At binalaan pa niya, babalik siya sa loob ng 1 buwan upang ubusin ang buong pamilya Exe. Sa bulwagan ng angkan ng Exe. Nagpunta ako rito upang bisitahin si Lord Exe. Kumusta ang kanyang kalagayan? Umalis ka na. Hindi nagpapakita ang Panginoon sa kahit sino ngayon. Mukhang hindi ko kakayanin ito ng mag-isa. Pero huli na para magpaturo pa ng martial arts. Wala akong ibang magagawa kundi umasa sa Ama ko sa mundong ito. Ama, narito po ako. Nandito ka rin pala, Ginoong Luo. Tamang-tama, pinag-uusapan namin ang kasal mo kay Xiao Yun. Ano pa ang pag-uusapan? Ayos na ang lahat. Medyo magulo ang naging handaan pero pwede namang ituloy sa ibang araw. Pero sinabi ni Panway. Luo, huwag mong sabihing naniniwala ka sa sinasabi ng mga sismoso, na tapos na ang kasikatan ko. Oo, malaki ang naging progreso ng batang si Panway nitong mga nakaraang taon. Inaamin ko, minaliit ko siya kaya nasaktan niya ako. Pero, ang Vajrat Finger, ko rin ay malubhang sumire sa kanya. Kapag bumalik siya sa loob ng 1 buwan, titiyakin kung hindi na siya makakabalik. Ganun ba? Sandali, Luo. Naisip ko ang sinabi mo. Huwag mong sabihing narito ka para putulin ang kasunduan sa kasal. Hindi mo ako naintindihan. Lumaki si Yin sa harap ko. Paano ko naman puputulan ang kasunduan, lalo't napakabuti niyang manugang? Pasensya na. Akala ko lang. Oh, siya. Aalis na ako. Ipagkakatiwala ko na ang anak kong si Xiaoyin sa'yo. Oo naman. Mag-inuman tayo kapag gumaling na ako. Mukhang hindi nga kasing lala ang sugat niya gaya ng sabi ng iba. Pero kung bumalik si Panway sa loob ng 1 buwan, gaano kalaki ang tsansa niyang manalo? Yin, bilisan mo. Tulungan mo akong makatayo. Balik tayo sa kwarto. Ama, ayos ka lang ba? Tawagin ko ba ang manggagamot? Yin. Tinamaan ni Panway ang puso ko. Nawalan ako ng lahat ng lakas. 3 araw na lang ang natitira sa akin. Kapag namatay ako, ang mga buwiter, kasama ang biyenan mong si Luo, agad nilang tatalikuran ang pamilya Exe para sumipsip kay Pan. Kaya, ngayong gabi, dapat kang tumakas sa pamamagitan ng lihim na lagusan sa likod ng bundok. Ama, dalhin mo ito, ang pinakatatagong lihim ng ating pamilya. 100 taon na ang nakalilipas, isang ninuno natin ang nakakita ng bumagsak na bulalakaw. Sa loob nito, natagpuan niya ang mahiwagang jade tablet na ito. Kapag hinawakan mo ito at naramdaman, may ipapasa itong hindi maipaliwanag na martial arts sa iyong isipan. Ngunit, iilang salita pa lamang ang ipinakita nito. Kahit ilang henerasyon na ang lumipas, wala ni isa sa pamilya natin ang nakatuklas ng lihim ng tabletang ito o nakaabot sa kabuuan ng martial arts nito. Ngunit dahil sa iilang salitang nakuha natin mula rito, na ipamana natin ang nag-iisang daliri ng Vidre, ang pundasyon ng lakas ng ating angkan. Ngayon, ipinagkakalob ko ito sa iyo. Naramdaman mo ang kakaibang enerhiya. Nahanap mo ang Ancestral Heavenly Jade Tablet bilang ng paggamit isa sa isa. Isang produkto ng mataas na antas ng Celestial Civilization, pansamantalang gamit para sa Ancestral Secret Martial Arts. Bagamat ilang beses nang ginamit ng mababang uri ng nilalang, hindi ito naubos dahil hindi umabot sa pamantayan ang kanilang espiritual na lakas. Ngunit ang espiritual mong lakas ay pasado. Nagsisimula ang paglipat. Martial Arts Collected Level 0. Umalis ka na, anak. Bibigyan kita ng 3 araw pa. Huwag mo akong gantihan. Ang importante, mabuhay ka. Hanggat hawak mo ang tabletang ito, muling babangon ang ating pamilya. Ngunit ang tablet ay basag na. Ama, ayos ka lang ba? Nakuha, Origin Points 0.01. Exizin ang Panginoon ng lungsod ng Yunshan. Bagamat marangya at mayabang, hindi niya inaapi ang karaniwang tao. Siya'y tahimik na namumuno, maingat sa kanyang mga galaw. Sa lungsod ng Yunshan, si Exian, ang anak niya, ay kilala sa paglagi sa Red Light District. Maraming nandidiri sa kanya, ngunit walang nagrereklamo. Ngunit sa loob lamang ng 1 araw, napuno ang lungsod ng mga paunawa. Mga krimen ni Exian, pangangidnap sa mga babae. Pagtorture sa kanila, pati manok ni Ginoong Wang, ninakaw.
Hayop siya. Mas masahol pa sa hayop. Young Master, natapos na po namin ang paglalagay ng mga paunawa sa buong lungsod gaya ng utos ninyo. Ngayon, galit na ang lahat ng mamamayan. Salamat at ang Panginoon ay naka-seclusion. Kung hindi, baka kung ano na ang nangyari. Bakit mo ginagawa ito, Young Master? Bakit mo nilalapastangan ang pangalan mo para lang maging kinamumuhian? Hindi pa sapat. Kailangan ko pa. Mag-isip pa tayo ng mga kasalanang isusulat. Oo, Young Master. Bilang isang mayamang spoiled brat, bakit hindi nag-abuso ang orihinal na ex yan? Sayang. Babawiin ko ngayon. Pero, dahil hindi ako harapang kinamumuhian, mabagal ang pagkuha ko ng origin points, 0.00001 lang bawat galit nila. Origin points 3.12345. 3 puntos. Pero sapat kaya ito para i-upgrade ang Finger of Nirvana. Kahit mababa ang antas ng martial arts mula sa tablet, bahagi ito ng Immortal Domain, hindi ko pa narinig kahit sa pangunahing mundo. Natitirang origin points 3.12345. Skill Mastered, Finger of Nirvana Level 0. Epekto, nakagagaling ng karaniwang sugat at sakit sa mababang antas ng mundo. Dati, kulang ang 2 puntos para mag-upgrade. Subukan natin ngayon. Upgrading. Upgrade successful. Skill Mastered, Finger of Nirvana Level 1. Epekto, mas mabilis na paggaling ng sugat at sakit sa mababang antas ng mundo. Nakakagulat. Mainit-init ang pakiramdam, pero hindi ko kailangang gumamit ng panloob na lakas. Mahiwaga talaga, immortal skill, nga. Noong level 0, tuwing 12 oras lang ako makakagamit, sapat lang para pahabain ang buhay ni Ama. Tingnan natin ngayong level 1 na ako. Ama, narito akong muli. Anak, lumayas ka. Hindi mo ako matutulungan. Ama, pakiusap. Huwag niyo akong itaboy. Narito ako upang pagalingin kayo. Sinabi ko na, ang pakialaman ang sugat ko ay walang silbi. Ama, pakiusap, manatili kayong kalmado. Gagamitin ko ang martial art mula sa Jade Tablet. Sok, naiintindihan ko ang malasakit mo, anak. Pero, Finger of Nirvana, Level 1, activated. Isang malambot na liwanag ang bumalot kay Exizine. Tumigil ka sa pag-igi. Tanggapin mo ito. Finger of Nirvana. Matanda kang inosente. Ang teknik ko'y magaspang, at wala akong alam sa mga acupoint. Basta't matamaan ang sugat, ayos lang. Ang mahalaga, gumagana ito. Sino ba ang may pakialam kung tama o mali ang paraan? Finger of Nirvana, activated level 1. Kahit nasa level 1 ako, limitado pa rin. Naagapan ko ang sugat at nailigtas ko ang buhay niya. Ngunit hindi ko maibabalik ang nawala niyang lakas. Mukhang kailangan ko pang mag-upgrade kung gusto kong lubos siyang gumaling. Origin points 0.12345. Sa ngayon, wala akong sapat na puntos para mag-upgrade. At kahit mag-upgrade ako, wala pa ring taglay na lakas pang laban ang Finger of Nirvana. Skill Mastered, Finger of Nirvana Level 1. Kaya ko lang pagalingin ang mga sugat niya at iligtas ang buhay niya. Ngunit hindi ko maibabalik ang kanyang nawalang lakas. Mukhang kailangan kong mag-upgrade pa para ganap siyang gumaling. Sa puntong ito, wala akong sapat na origin points para mag-upgrade. Kahit pa magkaroon ako, wala namang kakayahang lumaban ang Finger of Nirvana. Natitirang origin points 0.12345. Skill Mastered, Finger of Nirvana. Kasalukuyang antas, Level 1. Epekto, napagagaling ang karamihan ng sugat at karamdaman sa mababang antas ng mundo. Bagaman mas mababa ang antas ng Finger of Vidre na ginagamit ng pamilyang Exi kumpara sa Finger of Nirvana, ito ay isang uri ng martial art na pambangis. Mas mainam ito sa labanan at pagpatay. Kung makukuha ko lang ang Finger of Vidre. Pero hindi bale na. Ang mahalaga, na ipamana sa akin ang Finger of Nirvana. Huwag nang maghangad ng sobra. Mga lingkod, hindi na kailangan ni Ama ang tulong ko upang manatiling buhay. Oras na para sa susunod na hakbang. Anong maipaglilingkod ko, Young Master? Pumunta ka, bilhin mo ang pinakasikat na erotic books sa pamilihan. At maghanda ng karwahe. Dadalaw tayo sa pinakamagandang bahay aliwan sa lungsod. Kinabukasan, lungsod ng Yunshan. Ito raw ang mga krimen ng batang si Exi yan. Mukhang sinasamantala ng lahat ang kalagayan ng pamilya Exi ngayon.
Pero, bakit parang wala silang pakialam? Ganito ba talaga kalakas ang pangalan ng pamilya Exi sa lungsod? Sige, isa pang kwento. Oo nga, nahuli ako kanina, hindi ko narinig ang naunang kwento. Ayon sa usap-usapan, nang tumakas mag-isa si Pan Wei, ang kasintahan niyang si Luo Xiaoyun ay dinukot ni Exi Yan. Ikiniulong niya ito sa piitan at pinahirapan sa lahat ng paraan. Mahigit 100 posisyon daw ang kanilang pinagsanayan. Ngayon, ikukwento ko kung paano nila isinagawa ang ika-33 na posisyon. Totoo ba yan? Si Exi Yan mismo ang naghambog nito. Ha, talagang may kakaibang trip ang mayayamang anak mayaman. Anger point gained, dagdag 0.00001 points Pan Wei. Anger point gained, dagdag 0.00001 points Pan Wei. Si Pan Wei, siya nga ang chosen one, ng mundong ito. Mas malaki ang puntos na nakukuha ko mula sa galit niya kumpara sa iba. Kaunting ipon pa, makaka-upgrade na ako. 7 araw ang lumipas. Bakit kulang pa rin? Upang mag-level 2, kinailangan ko ng 10 puntos. Ngayon, higit sa 15 puntos ang kailangan para sa level 3. Mukhang uubusin ng Finger of Nirvana ang lahat ng origin points ko. Tama na, hindi ko na kayang maghintay. Ang Finger of Nirvana sa level 2 ay sapat na. Oras na para sa huling gamutan kay Ama. Natitirang origin points, 15.00045. Skill Mastered, Finger of Nirvana. Kasalukuyang antas, level 2. Epekto, napagagaling ang karamihan ng sugat at karamdaman sa mababang antas ng mundo. Maaari nang ibalik ang katawan sa rurok ng kalusugan, ngunit unti-unting humihina ang epekto sa mas mataas na antas ng mundo. Ama, narito ulit ako. Anak, ba't parang may liwanag ni Buddha sa likod mo? Ama, naliwanagan na ako, ang lahat ng bagay ay hangkag. Ngunit hindi ang pagpapagaling mo. Ito na, 18 pokes of Nirvana. Ama, kumusta ang pakiramdam? Gusto mo pa ng ilang tusok? 4 na araw. 4 na araw mo lang akong ginamo, pero naibalik mo na ang lahat ng aking lakas. Napakamakapangyarihan ng martial art mula sa Jade Tablet. Anak, may kabaliwan akong naiisip. Paano kung tusukin mo pa ako ng ilang daang beses? Ama, sa tingin mo ba parang magic supplement ito na? Magpapalakas ng internal power mo. Magpasalamat ka na lang. Sapat nang naibalik ko ang lakas mo. Mukhang naging masyado akong sakam. Kahit naibalik ko na ang buong lakas ko, hindi pa rin ako uubra kay Pan Wei. Huwag kang mag-alala, Ama. Basta sundin mo ang plano ko, madali mong mapapatay si Pan Wei gamit ang lakas mo ngayon. Bravo! Ikaw talaga ang mabuting anak ko. Hihintayin na lang natin ang lintik na yun sa kanyang kapahamakan. Kaawa-awa ka naman, Ama. Napakatapat mo. Pero bakit kailangan nating maghintay? May plano na ako. Si Luo Xiaoyun ang susi. Tiyak may paraan siyang makipag-ugnayan kay Pan Wei. Bakit hindi natin gamitin yun? Panginoon. Young Master. Masamang balita. Ano yun? Narinig ni Ginoo Luo ang kumakalat na balita na tino-torture daw ng Young Master si Luo Xiaoyun. Papunta siya rito para magpaliwanag tayo. Totoo ba yan? Ama, ipapaliwanag ko. Ginawa ko lang to para sa'yo. Walang hiya kang bata. Sinira mo ang pangalan ko. Tanggapin mo ang Finger of Vidra. Ama, mali ako. Hindi ko na uulitin. Ginoo Luo, pinarusahan ko na ang batang ito. Patawarin mo siya. Kung biro lang naman ito, hindi mo na kailangang parusahan siya ng ganon. Gabi na rin. Aalis na ako. Hanggang sa muli. Sige, tapos na ang palabas. Wala siyang pakialam sa anak niya, pero mahalaga sa kanya ang reputasyon niya. Sigurado akong gagawa siya ng paraan para mailigtas si Luo Xiaoyun. 7 araw ang lumipas piitan ng CS. Sino yan? Xiaoyun, ako to. Ama, dumating ka para iligtas ako. Matagal ko nang hinahanap ang pagkakataon. Ngayon, nilason ko ang mga bantay. Lahat sila tulog. Xiaoyun, nagdusa ka ng sobra, kasalanan ko lahat ito. Ama, hindi kita sinisisi. Ang pamilyang Exi ang may kasalanan. Anak, hanggang dito na lang ako. Tumakas ka na. Ama, pero ikaw. Kailangan kong bumalik para kalmayan sina Exi-Zin at Exi-Yan. Hindi kita masasamahan. Huwag kang mag-alala, Ama. Hahanapin ko si Pan Wei.
Sisiguraduhin kong wawasakin niya ang pamilyang Exi. Ilang araw pagkaraan. Xiaoyun. Bumalik ka sa akin. Pan Wei. Xiaoyun, totoo bang tinorture ka ni Exi yan? Si Exi yan. Hindi ko man lang siya nakita. Nasa piitan ako. Ganun ba? Paano ka nakatakas? Tinulungan ako ni ama. Hindi niya matitiis ang paghihirap ko. Haha. Mukhang naliwanagan na si ama, at kinikilala niya akong manugang. Huwag mong sabihin yan. Pan Wei, nitong mga araw na to, nagsanay ka ba? Oo. At ngayon, pupuksin ko ang buong pamilyang Exi. Hindi mo ako sisisihin, di ba? Sisihin ka. Hindi. Suklam na suklam ako sa kanila. Ngayon, ikukwento ko kung paano ko nakuha si Luo Xiaoyun. Sino yang boses na yan, CAN? Tama ka sa oras, gago ka. CAN. Paano mo ako nahanap? Gusto mong malaman ang totoo. Simple lang. Yung kasama mong yan, binenta ka niya. Ano? Xiaoyun. Traidor ka. Hindi. Pan Wei, hindi ako. Lumayas ka. Haha. Relax ka lang. Wala ka mang interes sa plot twist ko. Kung ganyan kayong lahat, magugunaw ang mundo. Hahaha. Pasalamat ka sa finger of vidre mo. Dahil doon, napalaya ko ang nakatatagong internal power ko. Natutuhan ko rin ang tamang daloy ng enerhiya, kaya ilang beses na akong mas malakas. Ang martial art ng pamilya mo, walang kapantay. Pero sayang, ikaw ay isang walang kwentang gumagamit. Ngayon, ako ang ganap na nakamaster nito. Ikaw ang magiging practice dummy ko. CAN, lintik ka. Mamamatay ka ngayon. Si Pan Wei, ang bilis ng progreso niya. Pero handa ako para dyan. Mga kasama. Oras na para mag-higanti. Mountain Splitter Huayun Sayong. Isang tol-una na gaya mo, naglakas loob kang humarap sa akin. Boom. Wow. Sinira niya ang buong bahay. Kaya pala tinawag siyang Mountain Splitter. Ang lakas niya talaga. Hoy. Ilang tao pa ba ang nag-aabang sa akin? Lumabas kayo. Ako si Zhang Yang, at nandito ako para mag-higanti. Pan Wei. Pinagnakawan mo ang mansyon ng prinsipe at ninakaw ang Qingfeng Sword. Ako si Luo Yuxiang. Sa utos ng emperador, narito ako para kitlin ang buhay mo. Sa impyerno ka, Pan Wei. Pan Wei. Tapo ka na. Pan Wei, ibigay mo na ang aming mga lihim na kayamanan. CAN. Punyeta ka. Paano mo sila pinagsama-sama? Napakadali. Pinagaling ko ang mga sugat nila. Matagal na silang may galit sa'yo. Ikaw si The Chosen One, hindi ba? Mas lalo kang lumalakas kapag lumalaban. Siyempre, marami kang naging kaaway. Kaya isa-isa ko silang hinanap. Pagkatapos ng laban na to, tuluyan ng gagaling ang mga sugat nila na dulot mo. Pasensya ka na. Ikaw ba si Bayani Zhang Yang? Interesado ka bang labanan si Pan Wei? Ipakita mo kung sino ang pinakadakilang mandirigma sa Yunshan City. Narinig ko, si Pan Wei ay sumugod sa mansyon ng ikatlong prinsipe at ninakaw ang espada. Ako si Exi yan, isang karaniwang mamamayan. Pero may galit din ako kay Pan Wei. Kaya handa akong bawiin ang espada para sa prinsipe. Pan Wei, pinagsama-sama ko na lahat ng kaaway mo. Kahit ikaw pa ang Chosen One, hindi mo na ito matatakasan. Grabe. Hindi siya natatakot labanan ang lahat mag-isa. Tunay siyang mandirigma. Pero mahirap nang ang labanan ang dalawa. Paano pa kung 10? Unti-unting lumalala ang mga sugat ni Pan Wei. Lumiliit ang tsansa niyang manalo. Ayos. Mukhang matatapos ko na ang misyon ko. System Panel. Ang hirap mag-ipon ng origin points. Sigurado akong pumalat na ang pangalan ko sa ibang lungsod, pero kaunti pa rin ang puntos ko. Origin points, 25,00045. Skill Mastered, Finger of Nirvana. Kasalukuyang antas, Level 2. Epekto. Nakakagamot ng halos lahat ng sugat at sakit sa mga mababang level na mundo. Naibabalik ang katawan sa pinakamataas na kondisyon. Humihina ang epekto sa mas mataas na antas ng mundo. Hindi ako makapaniwala. Mahigit 25 points ang kailangan para ma-upgrade sa Level 3 ang Finger of Nirvana. Pero okay lang, marami pa akong oras. Pagkatapos kong tapusin ang misyon na to, lalakbayin ko ang mundo. Sisiraan ko ang pangalan ko sa iba't ibang lugar at mag-iipon ng sandamakmak na origin points.
Pagkatapos, pag-aaralan ko ang lahat ng martial arts sa mundong ito at i-upgrade lahat sa pinakamataas na antas. Kapag naging walang kapantay na mandirigma ako, babalik ako sa main world at dudurugin ko ang sekta ni Mo. Ching. Perpekto. Panway. Mamamatay ka. Imposible. Ako ang the chosen one. Lagi akong nagtatagumpay. Pero ngayon, paunan ako. Oh, Pan. Ang lungkot ng hitsura mo. May huling salita ka ba? Tan, hayop ka. Kung may tapang ka, labanan mo ako ng isa-isa. Haha, nilupig kita gamit ang talino ko. Bakit ako lalaban ng mag-isa kung pwede kitang tambangan? Tapos na ang oras mo. Paalam, Panway. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito. Lintik, lumalaban pa siya. May humawak sa panya para tapusin ko na to. Shrek. Sa wakas, patay na siya. Bakit biglang dumilim ang langit? Kidlat. Sinagot ng kalangitan ang kamatayan ng isang Chosen One, Panway, patay na, System Notification, Mission Completed, Reward, 70 Origin Points. Ayos, may reward akong Origin Points mula sa system, hindi ko inaasahan to. You will be sent back to the main world in 10 seconds, please get ready. Ha? Ano, ngayon agad? Di nyo man lang sinabi na ibabalik ako agad pagkatapos ng misyon, sayang ang mga free origin points ko. Whoosh! Teleporting back to main world, ang plano ko para maging hari ng mundo, putanjay na mo, system, bumalik na ang kaluluwa ko, pero ang palpak mo talaga sa pag-transport, hindi ba pwedeng katawan ko na lang ang ilipat mo ng buo? Eto na naman, bumalik na naman ako sa impyerno. Pinuno ng sektang marching. Ang mga laruan ni Chink Sinzi na sumugod sa dambana ng ating mga ninuno ay hindi mapapatawad. Hindi ka dapat kumampi sa kanya dahil lang kay Chink Sinzi. Tagapagbantay Yi, bakit ang tindi mong humusga? Panway, nagmumuni-muni. Buti na lang at magkaiba ang daloy ng oras sa maliit na mundo at sa pangunahing mundo. Hindi pa siguro matagal ang paglalakbay ko rito, kundi, matagal na akong pinaslang. Pinuno ng sektang marching. Lahat kayo, lumayas. Ako mismo ang huhuli sa taong to para igawad ang hustisya. Panway, nagmumuni-muni. May papasok para hulihin ako, base sa usapan, siya siguro ang pinuno ng sektang marching. Wala akong tsansa makatakas. Labanan siya. Imposible. Nasa unang antas pa lang ako ng post-celestial stages. Pero, narinig ko noon ang mga alagad, matindi raw ang sakit ng pinuno. Pwes gamitin ko si Zaloa, ang nagtatag ng sektang ito. Pinuno ng sektang marching. Pangahas. Paano mong nalamang pwede mong gambolain ang dambana ng sektang marching? Lumabas ka. Basag. Pinuno ng sektang marching. Hayop ka. Nasira mo ang rebulto ng aming nagtatag. Misteryosong tinig. Sino ang gumising sa akin? Pinuno ng sektang marching. Sino ka? Misteryosong tinig. Ako si Ushe Oloa. Judging by the power in your body. Ikaw ba ang aking inapo, ang tagapagmana ng aking landas ng marching cultivation? Ushe Oloa. Ang buong katawan mo ay lumalabas ang internal power. Sa iyong 12 meridiano, 2 ay halos wasak, at higit sa kalahati ng iyong acupoints ay sira. Pati ang power pool mo, may mga bitek na. Kahit anong pagsasanay mo, lalo ka lang manghihina imbes na lumakas. Pinuno ng sektang marching nag-iisip. Niloloko ba niya ako? Pero, paano niya alam ang mga sugat ko? Ni isa sa aking sektang ito ay walang nakakaalam. Ushe Oloa. Alas. Apo ko, bilang tagapagmana ng aking sekta, ituturo ko sa iyo ang isang lihim na paraan ng paggaling, isang martial art na hindi mo pa naririnig. Misteryosong enerhiya ang bumalot sa katawan ng pinuno ng sektang marching. Pinuno ng sektang marching. Di ko akalain, ang martial art na ito. Ang dami ng enerhiya. Hindi ito basta-basta. Siya ba talaga, si Lady Matriarch? Ushe Oloa. Pagod na ako. Bahala ka na sa sarili mo. Pinuno ng sektang marching. Lady Matriarch. Huwag kang umalis. Lady. Panway, nagmumuni-muni. Buti na lang. Na-upgrade ko ang Finger of Nirvana. Kaya kung makita ang ugat ng sakit ng tao. Dahil doon, napaniwala ko siyang ako ang Lady Matriarch. Pinuno ng sektang marching. Ikaw, ano ang nakita mo sa loob ng dambana? Panway. Mukhang nabangga ko ang isang rebulto. Tapos, nawalan ako ng malay.
Sa kalagitnaan ng pagkakaidlip, may narinig akong boses ng babae. Tinuruan daw niya ako ng martial art. Finger of Minerva, yata ang tawag. Pinuno ng sektang marching. Finger of Nirvana, ang ibig mong sabihin. Panway. Oo. Finger of Nirvana. Sinabi niya na gamitin ko ang martial art na yun sa pinuno ng sekta, at hindi na niya ako parurusahan sa paglabag sa dambana. Ah, kayo po ba, ang pinunong tinutukoy niya? Pinuno ng sektang marching. Ano sa tingin mo? Panway. Pinuno. Simulan ko na po ang masahe gamit ang Finger of Nirvana. Pinuno ng sektang marching. Tigilan mo ang Saturday. Simulan mo na. Si Panway ay itinoon ang daliri sa mga balikat ng pinuno. Pinuno ng sektang marching. Ano ito? Isang mainit at nakagagaling na enerhiya. Iba ito sa internal power. Pero mas mabilis ang epekto. Nabuo ang mga punit kong meridiano, totoo nga siya, Lady Matriarch. Sinuka niya ang dugo ng stasis palatandaan ng pagsisimula ng paggaling. Pinuno ng sektang marching. Bakit ka huminto? Hindi ba sabi ko, ituloy mo? Panway. Pasensya na po, sobrang nakakapagod ang martial art na ito. Kaunti lang ang alam ko sa yang stabilization. Ubus na ang lakas ko. Nagmumuni-muni si Panway smiley face. Hindi ko pwedeng gamutin siya agad. Kapag gumaling siya ng buo, mawawalan ako ng halaga. Papatayin niya lang ako. Tagapagbantay yi, pinuno. Siya po ang cultivation vessel na dinakip ni Chink Sinzi. Masyado siyang mahina para maisagawa ng buo ang Finger of Nirvana. Pinuno ng sektang marching. Kung ganun. Panway. Array. Bakit ninyo ako sinampal, pinuno? Pinuno ng sekta. Ang pagsalakay sa dambana ay isang mabigat na kasalanan. Hindi kita mapapatawad, kahit ako pa ang pinuno ng sekta. Bagsak ng dugo sa kanyang damit. Pinuno ng sekta. Huwag mong panasan ang dugo sa iyong damit. Mahalaga yan para sa kaligtasan mo. Tiyan nagmumuni-muni. Ano? Sinusubukan niya ba akong iligtas? Ano ang iniisip niya? Hindi ko palubos na nakukuha ang corpus ascentem niya, mawawalan ako ng malaki kung pinatay siya ni Master. Tagapagbantay yi. Master, kumusta na ang lagay kay Can? Tagapagbantay yi. Pinuno kung hindi mo kayang bitayin ang lalaking yan dahil sa koneksyon niya sa iyong natatanging alagad, hayaan mong ako ang gumawa. Pinuno ng sekta. Ang paglapastangan ni Kion sa dambana ng ating mga ninuno ay hindi mapapatawad. Inasikaso ko na siya. Hindi mo na kailangang mag-abala, tagapagbantay yi. Kion. Master, anong ginawa mo kay Kion? Pinuno ng sekta. Parating na siya. Maaari mo siyang tanungin mismo. Kion. Salamat sa pagpapatawad, pinuno. Kion nagmumuni-muni. Master, kinapan na ba niya ako? Wala na akong pag-asang makuha ang corpus ascentem niya ngayon. Sok, tama lang yan, bibigyan na lang kita ng mabilisang kamatayan upang makalaya ka sa paghihirap mo. Pinuno ng sekta. Teka, tagapagbantay, dapat tayong maging patas at hayag sa pagpataw ng parusa. Naparusahan ko na si Kion sa kanyang pagsalakay. Wala nang kailangang dagdag na hakbang. Pinuno ng sekta. Pagkatapos mamatay ni Pang Min, kailangan ko ng bagong tagapaglingkod. Si Kion na ang papalit sa kanya. Kion. Ano? Mula ngayon, ako ang personal na lingkod ng pinuno ng sekta. Natawa si Kion sa sarili. Kion nagmumuni-muni. Kaya pala, yung pagkalat ng dugo ko sa may ibaba, peke lang ang pagkapan. Kailangan ko ngayong magpanggap na eunuch. Pwes, kaya ko yon. Magpaka-eunuch kung magpaka-eunuch. Kion nagmumuni-muni. Simula noon, ako ang naging pansamantalang personal na tagapaglingkod ng pinuno ng sekta. Araw-araw, ginagamit ko ang pinahina kong bersyon ng Finger of Nirvana para pagalingin siya, kunwari bilang serbisyo ko. Nalaman ko hindi naman pala siya mahirap pakisamahan. Pero, bakit ang isang matuwid na cultivador gaya ni Qing Xuanyi ay nahulog ang puso sa halimaw na emperador na si Chu Kuangren, na wala nang alam kundi kapangyarihan? Nakakagulat, adik pala siya sa mga nobelang romansa. Pati sa bidang babae, may simpatiya siya. Kion nagmumuni-muni. Di ba dapat isa kang malupit at walang pusong cultivador ng madilim na martial arts? Ilang araw ang lumipas. Kion nagmumuni-muni. Hay, mukhang hindi ko mapipigilan ang sarili kong maging kaakit-akit. Kahit sa tingin nila ay isa akong eunuch, lapitin pa rin ako ng mga babae. Alagad isa.
Si Kian, ang gwapo niya. Alagad 2. Sayang pagmamayari na siya ni Wen Xingzi. Alagad 3. Wala akong pakialam. Pwede namang mag-share. Alagad 4. Ako rin. Game ako. Tagapagbantay sumingit. Tigil kayo, mga hanggal. Si Kian ay isa ng eunuch, personal na lingkod ng ating pinuno. Kalimutan niyo na ang pantasya ninyo. Alagad 5. Pass. Kahit eunuch siya, mas gwapo pa rin siya kaysa sa inyo, mga mukhang talangka. Alagad 6. Tama, ako rin, gusto ko pa rin siya. Sumagot si Kian habang nakangiti. Kian, ang bulaklak ay dapat pinipitas habang namumukadkad, at hindi kapag lanta na. Lumapit siya sa pinuno ng sekta, hawak ang isang bulaklak. Kian, my lady, bagay sa inyo ang piani na ito. Alagad, Kia alternasyon. Ang romantic. Alagad 2. Ako rin. Ako rin. Nagsimula ang inggitan. Sistema. Origin points gained inggit 0.01 points Lisang Jin. Origin points gained inggit 0.01 points Zhang Danyu. Origin points gained inggit 0.01 points Wang Irma. Origin points gained paghanga 0.01 points Li Xianlian. Origin points gained paghanga 0.01 points Luo Shiyo. Kian nagmumuni-muni. Ang sarap sa pakiramdam, origin points gamit lang ang itsura ko. Tumingin sa sistema. Sistema. Natitirang origin points 100.01245. Skill mastered, Finger of Nirvana. Kasalukuyang antas, antas 2. Epekto, kayang pagalingin ang karamihan ng mga sugat at karamdaman sa mababang antas ng mundo. Kayang ibalik ang katawan sa rurok ng lakas, unti-unti. Ngunit humihina ang bisa sa mga gitnang antas at mas mataas pang mundo. Kian nagmumuni-muni. Nakakainis. Ang mahal. Hindi pa umabot sa 100 points pero hindi pa sapat para i-upgrade ang Finger of Nirvana. At saka, mukhang nasanay na ang lahat sa kagwapuhan ko. Kian nagmumuni-muni. Halos imposible nang makakuha ng origin points ngayon, kahit pa lumabas ako araw-araw para pukawin ang reaksyon nila. Ang babaeng demonyo, si Chen Xingzi, ay nasa ika-9 na antas ng post-celestial stage. Kailanman, hindi ko siya magagantihan sa lagay na to. Kailangan kong maghanap ng bagong paraan para kumita ng mas maraming points. Paano kaya? 2 linggo ang lumipas, sa loob ng marching sect. Alagad, ikaw ba ang tinatawag na Blue Joker? Yung may libro tungkol sa isang lihim na kasanayan sa cultivation na ibinibenta. Blue Joker. Ako nga, pero magbibigay ako ng babala bago mo basahin ang aklat ko. Ang aklat na ito ay napakalakas, maraming alagad ng sekta ang halos hindi na makatayo sa kama pagkatapos itong basahin. Alagad, talaga, ganun ba yon kaganda? Blue Joker. Napakahusay ng pagkakasulat, may mga ilustrasyon pa, maiintindihan mo pag nakita mo ang ilang pahina. Tinitigan ng alagad ang aklat, at nanlaki ang mata. Alagad. Ang galing nito. Tiyak na mababaliw ang mga tao dito. Blue Joker. 50 pilak ang halaga ng isang kopya. Alagad. Ang mahal. Hay, bahala na. Bibilhin ko. Nagsimulang kumalat ang isang kakaibang aklat sa marching sect. Ang pamagat nito ay Qinshi, ang batang dalaga. Isa itong koleksyon ng mga kwento tungkol kay Qinshi at isang sisidlan ng cultivation, puno ng maselang detalye. Nakarating na rin ang aklat sa labas ng marching sect. Kian nagmumuni-muni. Marami sa mga batang matuwid na cultivador na dati nasusuklam sa aming sekta ang handang magbayad ng malaking halaga para lang masulyapan ito. Sok, si Chen Xingzi talaga, isang tunay na demonyo, ang galing niya. Napatigil siya sandali, ngumiti ng pilit. Ibig kong sabihin, wala siyang hiya. Alagad, tama, dapat basahin natin ito ng may kritikal na pag-iisip. Mga residente ni Chen Xingzi, paano nila nalamang? Pinuno ng sekta. Ano ito? Bumagsak ang tingin niya sa aklat, at nanlaki ang mata niya. Ano to? Paanong may lakas loob silang mangarap tungkol sa akin? Pinuno ng sekta. May iisa lang akong sisidlan ng cultivation, si Kian. At ang may akda, paano niya nalaman ang tungkol sa pulang nunal sa may baywang ko? Sino pa ba kundi siya? Sistema. Origin points gained galit 0.00001 points Qinqinzi. Origin points gained galit 0.00001 points Qinqinzi.
Kian, nagmumuni-muni. Matagal ko nang hindi nakakakuha ng ganito karaming origin points sunod-sunod. Si Chen Xingzi, ang daming points na binibigay sa akin, parang si Pan Wei. Kian, napangiwi. At ngayon, may mga piratang kopya na rin ng aklat ko. Kalat na sa lahat ng sulok. Pero naiintindihan ko kung bakit. Sa mundong ito, ang tinatawag nilang pornography ay walang sinabi kumpara sa mga nabasa ko noon. Pero, nakakainis din ang makitang ninakaw ang gawa ko. Sistema. Origin points gain paghanga 0.00001 points yuan. Kian, nagmumuni-muni. Sino itong Yu Hongyin? Ang dami niyang points na binibigay sa akin. Mukhang napahanga ko siya ng husto. Sistema. Origin points gain paghanga 0.00001 points Yu Hongyin. Origin points gain paghanga 0.00001 points Yu Hongyin. Origin points gain galit 0.00001 points Ching Chingzi. Origin points gain paghanga 0.00001 points Gaulian. Origin points gain paghanga 0.00001 points Feng Minger. Kian, nagmumuni-muni. Ang daming appreciation points. Puro kababaihan ang nagbibigay. Mukhang nagkaka-interest sa akin ang mga babaeng mambabasa, akalain mo yun. Pati sa kwento, charming pa rin ako. Nakangiti si Kian habang nakapamulsa. Kian, kailangan ko nang tapusin ang ikalawang kabanata. Sulitin ang kasikatan ng unang aklat habang mainit pa ito. Kapag nailabas ko ang part 2, hahayaan ko na lang damaloy ang origin points habang nagpapahinga ako. Mas madali ito kaysa sa panghaharas ng harapan. Tirahan ng pinuno ng sekta Marching Sect. Kian, pinuno, gagamitin ko na ang Finger of Nirvana sa inyo ngayon. Ngunit napahinto ang pinuno ng sekta. Lumalim ang tingin niya kay Kian, may kakaibang pakiramdam, parang may iniisip. Kian, nagmumuni-muni. Ano tong tingin niya? Anong meron sa kanya ngayon? Kian, nagmumuni-muni. Dati, agad siyang nagpupunta sa akin para gamitin ang medikal na sining. Kailangan kong maghanda. Kian, ganun ba? Aalis na lang ba ako at babalik kapag handa ka na? Pinuno ng sekta, hindi na kailangan. Handa na ako ngayon. Kian, nagtataka. Kay. Anong nangyayari? Ang kakaiba niya ngayon. 30 minuto ang lumipas. Matapos gamitin ni Kian ang Finger of Nirvana, nagsalita ang pinuno ng sekta. Pinuno ng sekta, magkukultibo muna ako mag-isa para tuluyang gumaling ang sugat ko. Bumalik ka mamaya para sa isa pang paggamot. Kian, nagbuntong hininga. Kailangan kong humanap ng gagawin para hindi mainip. Napatingin si Kian sa paligid at napansin ang mga librong nakakalat. Kian, grabe, ang daming libro. Mukhang adik sa nobela ang pinuno ng sekta. Kinuha niya ang isang libro nang hindi tinitingnan ang pamagat. Kian, hala, baliktad tong librong to. Hindi ko matiis ang gulong to. Ayusin ko. Pinuno ng sekta biglang lumitaw. Nagiging bastos ka na. Nagulat si Kian at agad ibinaba ang libro. Pinuno ng sekta, huwag mong pakialaman ang mga gamit ko. Kian, pinuno ng sekta, tapos na ba kayo sa pagkukultibo? Pinuno ng sekta, oo, maayos na ang paggaling ng sugat ko. Pinaghirapan mo ito nitong mga nakaraang araw. Maaari ka nang magpahinga. Napalunok si Kian, nagtataka pa rin sa kakaibang kilos ng pinuno ng sekta. Maraming libro rito. Pipili ako ng isa para basahin. Hoy, baliktad itong aklat. Nakakairita kung gaano ito kagulo. Yan, huwag mong galawin ang mga gamit ko. Matriarch, tapos na po ba kayo sa pag-cultivate? Oo, mabuti na ang pakiramdam ko. Nagpagod ka nitong mga araw. Magpahinga ka na, naiintindihan ko. Aalis na ako. Sa wakas, may oras akong magsulat ng bagong libro. Pero, narinig ko ang usap-usapan tungkol sa isang nobela na tungkol kay Chen Xingzi at sa kanyang cultivation vessel. Blue Joker daw ang may akda. Ako ba ang tinutukoy nila? Matriarch, hindi po ako yon. Sa gwapo kong ito, magsusulat ba ako ng erotika? Totoo, malazwa nga ang libro. Pero, bukod sa mga maiinit na eksena, maganda ang pagsusulat. Lalo na ang tagpong pagkalas ng magkasintahan sa pahina 71. Hindi ko nabasa yon, narinig ko lang. Teka, hindi ko alam ang pangalan ng matriarch. Yu Hongyin ba siya?
Mabuti na lang at hindi niya alam na ako ang sumulat. Kung hindi, lagot ako. Kung may libreng oras ka, mas mabuting, magsulat, magbasa ka pa ng marami. Aba, gusto niyang ituloy ko ang pagsusulat. Hindi ko inakalang magugustuhan niya ang gawa ko. Isang espesyal na mambabasa pala si Matriarch. Katlang hindi pa sapat ang origin points, ilang puntos pa ang kailangan para i-upgrade ang Finger of Nirvana. Paumanhin. Kailangan mo pa ng origin points. Ang Finger of Nirvana ay pambihirang healing skill. Ngunit kung labanan ang usapan, hindi ito makatutulong. Kailangan ko ng martial art na pangdepensa at pang-atake. Katlang pagkaraan ng isang linggo. Matriarch, hindi ko na kaya. Yan, baka kulang ka sa enerhiya. Araw-araw akong nagsasanay ng Guyangang, pero bakit kulang pa rin? Dahil sa tulong mo sa pagpapagaling sa akin, bibigyan kita ng gantimpala. Gantimpala. Sa wakas, sulit ang mga pahiwatig ko. Katlang Heavenly Guard skill input successful. Sa ilalim ng langit, walang makakapantay sa iyo. Palalakasan nito ang depensa at enerhiya mo. Kahit wala itong pang-atake, mas mabuti ito kaysa wala. Isa pa, nadiskubre ko ang sistema, basta maunawaan ko ang isang kasanayan, maaari itong direktang maipasok sa system. Kahit ito ay entry level sa Moking Sect, mahirap itong makumplito. Ngunit, perpekto ito para sa tulad kung mababaw pa ang pundasyon. Ayos lang kung hanggang panimula mo lang ito pag-aralan. Kailangan mong mag-focus sa Finger of Nirvana. Ginang Matriarcha, may isa pa akong hiling. Ano iyon? Kahapon, nabanggit nyo na may nagsulat ng nobelang nagpapasama sa imahe ng MO. Shing Sect. Sinuri ko at may nahanap akong bakas. Ano ang kailangan mo? Ginang Matriarcha, hindi ko hahayaang sirain ng sinuman ang pangalan ng MO. Shing Sect. Pahiram po ng token at kapangyarihang mga siwa. Hahanapin ko ang salarin. Matapang ka. Sa isang tingin pa lang, ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Halos makalimutan kong siya ang pinuno ng sekta. Catch. Hawakan mo itong MO. Shing Arcane Command Token. Pareho ang autoridad mo sa akin sa loob ng 3 araw. Ngayon, personal na lingkod na kita, kaya kung may kailangan ka, sabihin mo ng diretso. Hindi ko gusto ang mga tuso sa paligid ko. Naiintindihan ko. Hindi tulad ng ibang mga babaeng traidor ang matriarka. Kapalit, mas maganda sana kung matapos agad ang 2nd tomo ng nobelang iyon. May kaibigan akong sabik ng basahin iyon. Naiintindihan. Kapag nahuli ko ang Venerable Stable Lad, papaluan ko siya para tapusin ang manuskrito. Eunyxia. Bukod sa dakdak, ano pa ang kaya mo? Lumayas ka. Haha. Eunyxia, paano mo paliligayahin ang mga babae kung nawawala ang laruan mo? Hoy, Eunyxia, halika rito. Bakit nagmamadali? Servant ka lang ng matriarka. Kami ang mga disipulo ng sekta. Wala kang karapatang utusan kami. Kung gusto mo talagang mamatay, pagbibigyan kita, bang, yan, gago ka. Nilampaso mo ang disipulo ng sekta. Baliw ka ba? Ako ang supervisor envoy ng MO. Shing Sect. May hinala akong kayo ang sumulat ng malaswang nobela sa ilalim ng alias na Venerable Stable Lad. Ngayon, ipapataw ko ang hustisya sa ngalan ng matriarka. Venerable Stable Lad. Hindi ako iyon. Ako ang pinakamatandang disipulo ni Enforcer Yi. Enforcer Yi. Hey, mas dapat lang nadagdagan ko ang palo. Origin points obtained, Fear dagdag 0.01, Wang Chang, dagdag 0.01 Lisanjan, dagdag 0.01 Panyong. Nakakaadik ang pakiramdam ng paghihiganti gamit ang kapangyarihan ko. Ako ang supervisor envoy ng MO. Shing Sect. Inspeksyonin natin ang tubig, mga gago. Maligayang pagbalik, mahal ko. Mukhang mabilis kumalat ang balita rito. Sa una, balak kong gamitin ang dati kong panlilinlang, pero napansin kong tahimik siya kaya kailangan kong mag-isip ng bago. Sapat na, huwag mo nang aksayahin ang oras ko sa pakikipag-usap. Narito ako upang imbestigahan ang paglaganap ng mga malaswang aklat, hindi para magtsaa. Mahal, kung may gusto kang itanong, sige lang. Ikukwento ko ang lahat ng alam ko. Una kong tanong, ano ang 3 sukat mo? 3 sukat. Ano yun? Siyempre, sukat ng dibdib, bewang, at balakang. Bakit hindi mo gamitin ang mga kamay mo para sukatin ito ng pulgada-pulgada?
Kapangahasan. Itinagubilan sa akin ng pinuno ng sekta ang mahalagang investigasyong ito. Magpakatino ka. Kung subukan mong hadlangan ako gamit ang iyong pang-akit, isasabit kita sa publiko. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung anong kinalaman ng 3 sukat sa kasong ito. Kung ganon, palitan ko ang tanong. Napakadetalyado ng aklat na ito, malamang isinulat ito ng taong malapit sa iyo, hindi ba? Ilang ngunipot, ang mayroon ka? Isa lang. Talaga. Sabi mo 11, pangkoponan na yon. Hindi, isa lang. 21. Aba, pangreserba pa. Huwag kang magpanggap. Ikaw lang ang honeypot ko. Ikaw ang unang kumuha ng puri ko, ikaw, mahal ko. Ano? 91. Yan, sumosobra ka. Aba, Shinzi, nilalabanan mo ba ako? Wala nang ibang tao rito, kaya diretso na tayo, ikaw ang sumulat ng aklat na yon, hindi ba? Shinzi, halika. Ipagtanggol mo ako. Longzihai, Shinliuhe, hindi kayo mabubuting tao. Kayo ang may gawa ng aklat na ito. Shinzi, bugbugin mo sila. Wasakin mo ang lahat. Nagsara na sila ng tindahan. Shinzi, ikaw ang pinili ko. Tara, saan tayo pupunta? Hindi mo naman ako pipiliti na golpihin ang buong sekta, di ba? Ano ka ba? Para ito sa kapakanan mo. Lahat ng ginagawa mo ngayon, utos ng pinuno ng sekta. Naiintindihan mo, di ba? Enforcer E. Bahay ni Enforcer E. Igetzuan. Lumabas ka. Shinzi, mukhang ikaw pa ang nang ahas pumukaw sa akin. Dahil sa iyo, nawala ang puri ng honeypot ko. Oras na para panagutin ka. Aba, mahusay. Nailayo ni Shinzi ang tusong enforcer. Tingnan ko nga kung may mahahalagang bagay sa kwarto niya. Ano yung tunog na yon? Lihim na lagayan. At may itinagong panloob ng babae. Aba, kabastusan. Kunin ko na ang lahat. Hindi siya maglalakas loob magsumbong. Hindi ako papayag na palampasin ito. Ano ang meron sa sulat na ito? Bakit ito nakahalo sa mga mahahalagang bagay? Ito ba ay, si Wu Lingxian, ang dakilang nakatatandang elder ng Moking Sect, ay kapatid sa martial arts ng dating pinuno ng sekta. Dahil doon, may mataas siyang posisyon. Ibig mong sabihin, siya, si Enforcer E, at iba pa ay may sabuatan upang pilitin akong magbitiw. May pruweba ka ba, Miss Matriarch? Totoo ang lahat ng sinabi ko. Si Enforcer. Aba, mukhang nagpapalakas siya kay Great Elder. Tihim pa siyang nangongolekta ng mga damit panloob nito. Hindi ko kinuha ang sulat dahil baka magdulot ako ng hinala, pero dahil kakaiba ang nakita ko, iginuhit ko ito mula sa aking alaala, dahil sa kanya, nalugi pa ako, kinailangan kong isauli ang lahat ng mahalagang bagay na nakuha ko. Tunay na nagising ang ahas dahil sa kaluskus ng damo, at oo nga pala, ang damit panloob ay hindi gawa sa sutla, kundi sa balat ng hayop. Abangan ang susunod na kabanata, kung saan mas lalalim ang kwento at mabubuksan ang mga nakatagong sekreto. Hanggang sa muli, manatiling ligtas.